Isa sa mga problema natin, ang nagiging resulta ng mga taong nanakit sa atin ay yung sumasama yung loob natin at nakakapag-isip tayong gumanti na lang. Kasi, bakit ako inaagrabyado? Bakit ako ginagawan ng hindi maganda? Lalo na ng mga taong wala ka namang ginawa na masama sa kanila. Alam ninyo, ang katotohanan ay ganito. Hindi natin maiiwasan na mayroon at mayroong mga tao na mananakit sa atin. Hindi natin maiiwasan na mayroong mga taong magsasalita ng hindi maganda sa atin. Maging yung mga taong hindi natin kakilala at nakilala lang nila tayo sa pamagitan ng kwento ng mga taong may sama ng loob sa atin, na gumagawa na sila ngayon ng hindi maganda sa atin, kapag narinig natin yon, alam kong nasasaktan tayo. At alam ko na lahat tayo nasaktan, sumama ang loob, nagkaroon ng bitterness, at dumating sa point na gusto na rin nating gumanti. At yan ngayon ang pag-uusapan natin, healing the past, embracing the future. Na kung saan ito ang isa sa mga matututunan natin sa buhay ng isang tao na ang pangalan ay Philemon. Sa mga first time na umattend or matagal lang hindi kayo naka-attend at hindi nyo naabangan ang series na ito, sino nga ba si Philemon? Si Philemon ay nakakilala sa Panginoon nung si Apostle Paul ay nasa Efeso at 3 taon na nagtuturo si Apostle Paul at na-meet niya ang isang taong taga-Colosas, isang taong mayaman at meron siyang mga servants, walang iba kundi si Philemon. At nung marinig ni Philemon ang message ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Paul, nanampalataya itong si Philemon. At umuwi siya sa Colosas at nag-host siya ng gawain doon sa kanyang bahay. At isa siya sa mga leader at possible siya ay isang pastor na nagli-lead ng house church sa Colosas. At meron siyang isang servant na ang pangalan ay Onesimus. That time kapag ikaw ay mayroong servant, yun ay property mo kasi binili mo na yun. Kaya pag nagkasala sa iyo ang servant mo, pwede mo siyang saktan, pwede mo siyang ipakulong, at pwede mo siyang ipapatay sa pamagitan ng pagpako sa krus. Ang sabi mismo ng salita ng Panginoon in the book of Philemon, tumakas itong si Onesimus na dapat hindi niya gagawin yun kasi property siya. Binili na siya ni Philemon. So dahil sa ginawa mismo ni Onesimus, ang mababa na gagawin na lamang ng isang master sa kanyang servant ay ipakulong or tatakan na lang siya ng 2 F sa kanyang noo, na kung saan ito na yung magiging tatak ng isang tumakas na servant. Ngayon, sinabi mismo ni Apostle Paul na itong taong ito, hindi lamang kasi siya basta tumakas, mayroon pa siyang mga ninakaw kay Philemon. So sigurado, kung tayo si Philemon, nung time na yon, maaring ipakulong na lang natin yung taong yun, or kung mabait naman talaga tayo, tatatakan na lang natin ang taong yun sa kanyang noo at sasabihan na siyang habang buhay, dala-dala niya yung marka na yun na siya ay isang fugitive. Kaya tingnan natin ang sinabi ng salita ng Panginoon in verse 17 and 18. Kaya kung itinuturing mo akong kamanggagawa sa Panginoon, tanggapin mo siya na parang ako ang iyong tinatanggap. Kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. So ang tanong natin is, what can we learn from Philemon's life? Number 1, forgiveness. Yung number 2, next week na nating ituloy. Ano nga ba ang pagpapatawad? Ang ibig sabihin ng pagpapatawad sa isang taong nagkasala ay pagpapalaya sa galit at sama ng loob at nagtitiwala ka sa Diyos na siya ang mag-handle ng situation na yon. Someone said, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you.
Ang pagpapatawad ay parang pagpapalaya sa isang bilanggo, at ang bilanggo na yon ay walang iba kundi ikaw. Sabihin ko sa inyo, hindi ka lugi kung nagpapatawad ka. Key points to understand about forgiveness. First, forgiveness is a choice, a decision rather than an emotion. Ang forgiveness ay isang pagpipili. Hindi dapat tayo nakabase sa ating emotion. Hindi ko itinuturo na in denial tayo sa ating nararamdaman. Tandaan ninyo, ang emotion natin ay isang malaking blessing kung alam natin gamitin. Kung naalala ninyo noon, ang principle na itinuro ko na huwag mong i-allow ang emotion na siyang mag-control ng iyong decision. Bakit? Dahil ang emotion ay hindi siya ginawa para magdesisyon. Ang emotion ay ganito. Kung ano man yung narinig mong balita, halimbawa, malungkot yung balita, ano ang tugon ng emotion? Malungkot. Pag magandang balita ang narinig mo, ano ang tugon ng iyong emotion? Masaya ka. Kung ang balita na narinig mo ay nakakaiyak, ang tugon ng iyong emotion, andun rin, iiyak ka. Kung ang narinig mo ay nakakagalit, ang tugon ng iyong emotion ay galit. Kapag ginawan ka ng masama, masakit yung nararamdaman mo. Pero, choice ang bitterness at ang revenge. Tayo mamimili, magpapatawad ba ako o hindi? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinalimutan mo na yung kanyang ginawa. Nandun pa rin. Parang isang sugat. Pag naghilom, nandun pa rin ang kanyang peklat. Hindi mo siya nakakalimutan. Pero wala ka ng sama ng loob. Wala ng paghihiganti. Kung nagpatawad ka kahit naaalala mo pa siya. Ang pagpapatawad ay hindi mo ini-ignore yung pain. Kasi minsan iniisip natin, okay, patatawarin ko siya para hindi na ako masaktan. Hindi. Nandun pa rin ang pain. Kapag pinatawad mo ang isang tao, diba, ginawan ka ng hindi maganda, pinili mo magpatawad, hindi instantly na nawala yung pain. Process yan bago mawala yung pain. Nandun pa rin yung pain, wala pa rin pagbabago. Nakakaramdam ka pa rin. Kaya nga, kailangan natin maintindihan kung bakit itinuturo ng salita ng Diyos na kailangan magpatawad tayo. Tayo kasi mamimili eh. Bagaman ito'y utos ng Diyos, tayo mamimili, magpapatawad ba ako o hindi. Ngayon, para maintindihan natin, pag nagpatawad ako, nandun pa rin yung pain. Nararamdaman ko pa rin yung sakit. Maaari kapag naalala ko yung kanyang ginawa, nasasaktan pa rin ako. Or pag nakikita ko siya, nasasaktan pa rin ako. So, hindi ka in denial sa iyong nararamdaman. Ang pagpapatawad ay pagli-let go mo ng iyong resentment and anger. Kaya, pag sinabing forgiveness is a choice, ang nile-let go ko yung aking sama ng loob. Ang nile-let go ko yung gusto kong maghiganti sa taong yon. Yung nile-let go ko yung grudges na yon. Remember, forgiveness is a choice. At ito'y maaaring magdulot sa atin ng malaking kapayapaan, kalayaan, at kagalingan sa atin. Second, forgiveness is a process. Forgiveness is not a one-time event. It's a process. Iba-iba ang lalim ng sugat na iniwan ng mga taong nanakit sa atin. Mas malalim, mas matagal mawala ang sakit. So, nire-require rito ang patience, ang time, ang effort. Forgiveness is a journey. Kaya, ito ay isang proseso. Kailangan rito ang ating patience. So, matagal talaga. Matagal na matanggal yung pain na yon. Third, forgiveness is not condoning. Ang pagpapatawad hindi nangangahulugan na
Sinasang-ayunan mo yung maling aksyon na ginawa ng tao sa iyo. Maaaring patawarin mo yung isang tao nang hindi mo kinukonsinti yung kanyang ginawa sa iyo. So yung pagpapatawad, hindi nangangahulugan na naging konsentidor ka. Kasi minsan inisip natin, pag pinatawad ko siya, parang sinasang-ayunan ko yung mali niya. Hindi. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi konsentidor ang ating Panginoong Hesus. Pinili niya na patawarin pa rin ang mga tao sa kabila ng ginawa nila sa ating Panginoong Hesus. Walang ginawang masama ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Bible, hindi siya nagkasala. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ano ang iginanti ng mga tao sa Kanya? Pero nung sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi kinukonsinti ng Panginoon ang mga mali ng mga taong ito. Kaya maliwanag na kapag nagpatawad ka, hindi nangangahulugan na ikaw ay konsentidor. Babalik ulit tayo doon sa isang statement na kung saan ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa isang taong bilanggo na ang bilanggo na yon ay walang iba kundi ikaw. Letter D. Forgiveness doesn't depend on the offender. Tandaan ninyo, ang prinsipal ng mundong ito ay ganito: nakadepende ang aking ugali sa kausap ko. Nakadepende ang aking ugali sa aking kapwa. Mga kapatid ko, hindi yun ang prinsipal ng Bible. Kasi kung nakadepende naman pala ang ugali natin sa ating kapwa, halimbawa ganito, kapag mabait ang iyong kapwa, di mabait ka rin. Pag masama ang ugali ng iyong kapwa, di masama rin ugali mo. Kung magagalitin ang iyong kapwa, then magagalitin ka rin. Kung mapanirang puri ang iyong kapwa, then mapanirang puri ka rin. Ano ka, hunyango? Alam niyo yung hunyango? Kung saan siya nakadikit, ganun siya. Kung nakadikit siya, halimbawa sa kulay red, nagiging kulay red siya. Nakadikit siya sa kulay blue, nagiging blue siya. Walang hunyangong Kristiyano. Amen? Ang ating ugali ay hindi nakadepende sa ugali ng ating kapwa. Ngayon, ganito ang ibig kong sabihin. Ang aking pagpapatawad ay hindi nakadepende doon sa taong gumawa sa akin ng masama. Madalas ang kaisipan natin ay ganito: patatawarin ko lang siya kung hingi siya ng tawad. Babalik ulit tayo doon sa sinabi ko, forgiveness is a choice. Kaya huwag kayong mag-absent dahil yung next na pag-aaralan natin, next week, yung point number 2, it's all about reconciliation. Makikita na natin ang kaibahan ng forgiveness sa reconciliation. Tandaan ninyo ito, nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na magpatawad regardless of their actions. So anuman yung ginawa nila, nasa atin pa rin ang kapangyarihan. Magpapatawad ba ako o hindi? In Matthew chapter 18, lumapit si Peter sa ating Panginoong Hesus at ang sabi niya, Panginoon, makailang beses po ba akong magpatawad? Maka-7 po ba? Bakit sinabi yon ni Peter? Siguro gusto niyang i-impress ang Panginoon. Nung sinabi niyang, 7 times ko bang patawarin ang aking kapwa pag siya'y nagkasala sa isang araw? Bakit ko sinabing parang gustong i-impress ni Peter ang ating Panginoon? Ang turo ng mga religious leaders that time ay ganito: kapag nagkasala ang iyong kapwa ng isang beses, patatawarin mo siya. Tapos, nakagawa na naman siya ng kasalanan that day, patatawarin mo siya. Ikatlo or ikaapat na nakagawa siya ng kasalanan sa iyo that day, that is unforgivable. Hindi na mapapatawad yon. So, ang maximum ay 4 times. Sa isang araw, napatawarin mo ang isang tao. Yun ang tinuturo ng religious leaders. Dapat limitado lang ang pagpapatawad mo. At yun din ang itinuturo ng mundong ito.
Mayroong limitasyon ang ating pagpapatawad. So anong ginawa ni Peter? Tataasan ko nga. So kung ang religious leaders, ang maximum nila na pagpapatawad sa isang araw, sa isang tao is 4, so gagawin kong 7. Kaya sinabi niya, Lord, makapito po ba akong magpatawad sa aking kapwa kung siya'y nagkasala sa akin sa isang araw? Sabi ng Panginoon, Peter, hindi ko sinabi sa iyong 7 times, kundi 70 times 7. So anong itinuturo ng salita ng Diyos rito? Nung sinabi ng Panginoong Hesus, 70 times 7. Hindi usapan rito ang patungkol sa numbers. Ang usapan rito, ang pinopoint ng Panginoon na ang pagpapatawad ay unlimited. Na tayo ay maging generous sa ating pagpapatawad. Tandaan ninyo, napaka-generous ng Diyos sa pagpapatawad. Unlimited ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Anytime makakalapit tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak at humingi tayo ng tawad, ang Diyos, pinapatawad niya tayo. Actually, ganito. Nung tayo nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang ating past, present, and future na kasalanan, inirase yun ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng Diyos. Ganun magpatawad ang Panginoon. So, magsasabi ng iba, bakit ako humingi pa rin ng tawad sa Diyos kahit ako'y Kristiyano na? Bakit yun ang command pa rin ng 1 John chapter 1? Ang usapan roon, ang dinedevelop sa atin, first is our humility. Pangalawa ay para sa restoration ng ating relationship sa Panginoon. Yun yung pinupunto roon. So, mga kapatid ko, magpatawad tayo. Willing pa rin dapat tayo magpatawad kahit yung tao, kahit yung offender, hindi siya lumalapit at humihingi ng tawad. Babalik ulit tayo, ang pinapalaya mo mula sa kulungan ay hindi siya, kundi ikaw mismo. Dahil ang pagpapatawad, tinatanggal mo ang mga bigat na daladala mo. Ano ba yung bigat na yon? Ang sama ng loob, ang paghihiganti. Letter E. Forgiveness is a reflection of God's nature. Sino ang modelo ng pagpapatawad? Walang iba kundi ang Diyos. The forgiveness offered by Jesus Christ sets an example and inspires us to forgive others. Kaya nga, yung napakalaking utang natin sa Diyos, yung napakalaking kasalanan natin sa Diyos, pinatawad tayo ng Panginoon. And huwag niyong kalilimutan na ang forgiveness ay isang gift ng Diyos sa atin. It means, hindi natin deserve ang kapatawaran ng Diyos. Ang sabi ng Bible, dahil tayo ay nagkasala, ang kabayaran niyan, kamatayan. So ang dinidemand talaga ay walang iba kundi kamatayan. Hinihingi ng Diyos ang hustisya. Ang akala ng iba na nung naipako si Jesus Christ, ang ipinapakita lamang roon ay ang love ng Diyos, hindi hanggang love lang. Ipinapakita roon ang wrath and justice ng Diyos. Totoong mahal tayo ng Diyos, pero kailangan merong magbayad ng iyong kasalanan para ikaw ay mapatawad. Naalala ninyo sinabi na Apostle Paul doon sa ating binasa? Ang sinabi niya kay Philemon, anumang mga pagkakautang ni Onesimus sa iyo, hindi niya sinabing palampasin mo na yun. Ang sabi niya, babayaran ko yon. Kailangan mayroong magbayad. Ganon din sa ating kasalanan. Kailangan mayroong magbayad. At hindi natin kayang bayaran yon. At sino ang nagbayad? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yun yung itinuturo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala ang Panginoong Hesus, pero dahil sa atin, ano nangyari? Inako niya ang lahat ng mga kasalanan natin. Binayaran niya ang lahat. Para sa ganon, nang sabi ng salita ng Diyos, magkaroon ng kapatawaran. Mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So, ang forgiveness ay gift ng Diyos sa atin. Ngayon, bilang mga mananampalataya, kasi madalas sinasabi ng maraming ganito, sinasabi ng mga unbelievers,
na mga hindi tunay na mananampalataya. Ang Diyos lang nagpapatawad, siya lang yun, ako hindi. Pero kung ikaw ngayon ay Kristiyano, naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos. At dahil naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, then ikaw ngayon ang magpapatawad. Bakit? Yun na ngayon ang motivation mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, dapat makita sa iyo ang katangian ng Diyos. At isa sa mga katangian ng Diyos ay ang pagiging mapagpatawad. So pinatawad tayo ng Diyos. Ngayon tayo rin ay magpapatawad. So kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, then magpatawad ka rin. Gaano man kasakit, gaano man kalaki ang ginawa ng ating kapwa sa atin. So ano dapat natin gawin? Let go of grudges and bitterness. Hindi ko sinasabing huwag tayong masaktan sa mga ginagawa ng ating kapwa. Lahat tayo nasasaktan. Hindi ako naniniwala sa mga nagsasabing wala na po akong pakiramdam. Kung meron nagsasabing walang pakiramdam, hindi siya nagsasabi ng totoo. Subukan mo siyang sampalin. Aray ka niya sigurado, no? Meron pa rin siya nararamdaman, ano? Tayo, meron pa rin tayo nararamdaman. Maging ang pinakamature rito sa room na ito, nasasaktan pa rin yan. Minsan, di ko maintindihan yung mga nagsasabing ganito May sasabihin ako sa iyo, huwag kang masasaktan. Kung masakit sasabihin mo, alam nga naman di ako masaktan. Masasaktan pa rin ako. Ngayon, isa pang kakarnalan. Pag nasaktan ako, hindi isang kakarnalan yon. Kasi meron ako feelings Ang tamang sabihin ay ganito, huwag sanang sumama ang loob mo sa sasabihin ko. Kasi, oo, masasaktan, pero pipiliin mo bang sumama ang loob or hindi sasama ang loob? Kaya iwasan nyo nang sabihin huwag masaktan. Parang sinasabi nyo, dapat wala kang feelings. Okay? Meron pa rin yan. Ano bang ibig sabihin kapag sinabing let go of grudges and bitterness? Ito kasi ay isang pagdidesisyon mo na nire-release mo na yung damdamin ng pagkapuot, sama ng loob, paghihiganti. Na kung saan binibigyan mo ngayon ng daan ang iyong sarili na mag-move forward with peace and well-being. So the question is, what to do to let go of grudges and bitterness? Alam ko, aminado naman ang bawat isa na sumasama ang loob natin. Na hindi lang tayo nasasaktan, sumasama rin ang loob natin. Possible pa nga na gusto na natin gumanti. Or iniisip natin na sana mayroong masamang mangyari dun sa tao. Sana wag siyang maging successful. O halimbawa, ganito na lang. Lahat ng mga nakasakit sa inyo, kunyari, sinaktan ka ng isang tao, lahat ng iisipin mo sa kanya, mangyayari. Gusto niyo yon? Di ba, kunyari, sinaktan ako na hindi maganda yung ginawa. Ang nasa isip ko, mabankrupt sana siya. At mangyayari yon. Payag kayo? Mukhang maganda, no? Sinaktan ako ng isang tao. Mapilay sana siya, matanggal isang paa niya. At natanggal yung paa niya kinabukasan. Wow, ang ganda ba? Alam nyo na, yung susunod na sasabihin ko. Kasi kung ganun ang mangyayari, na lahat ng mga taong nanakit sa atin, lahat ng mga iisipin nating pangit, na mangyari sa kanila, mangyayari. What if? Yung mga nasaktan mo naman, lahat ng iisipin nila, mangyayari sa inyo. Payag kayo? Hindi no? Pero tingnan niyo, maraming mga taong napaka-unfair. Gusto natin ng justice, pero ayaw natin ng mercy. Inuuna natin ang justice kaysa mercy. Pero pag tayo naman nagkasala, ang gusto natin, hindi justice, gusto natin mercy. Now, balik tayo sa tanong natin, what to do to let go of grudges and bitterness? First, remember that God has forgiven you. Wag na wag niyong kalilimutan yan. Mayroong nagpatawad sa inyo. Una sa lahat, kahit sobrang dami ng kasalanan natin at hindi natin ito kayang bayaran, pinili ng Diyos na patawarin tayo.
Ephesians chapter 4 verse 32. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Anong ibig sabihin? Bakit merong salitang dahil kay Kristo? Meron nagbayad. Kasi hindi mo kayang bayaran ang lahat ng mga utang mo sa Diyos. Napakalaki ng kasalanan natin sa Diyos. Pero meron nagbayad, si Jesus Christ. Kaya yun yung ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Meron nagbayad. Meron nag-intervene. Para sa ganon, maging regalo ang pagpapatawad. Kaya sinabi na Apostle Paul sa mga mananampalataya, mga kapatid, patawarin na ninyo ang isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Kaya kapag naiintindihan mo ang pagpapatawad ng Diyos at malalim ang pagkaunawa mo sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, then nagagawa mo talagang magpatawad. Pero pag hindi ganun ang lalim ng pagkaunawa mo sa pagpapatawad ng Diyos sa iyo, then mahirap para sa iyo ang magpatawad. Or possible na ayaw mo na magpatawad. Kaya nga yan yung dapat nating unahin na isipin, mayroong nagpatawad sa akin, walang iba kundi ang Diyos. Hindi ko deserve ang pagpapatawad ng Diyos, pero pinili ng Diyos na patawarin ako. Then hindi rin deserve ng mga tao na patawarin natin sila, pero pinili natin silang patawarin. Kung usapan lang ang salitang deserve, wala tayong deserve na mabubuting bagay mula sa Diyos. Kaya nga tinawag siyang grasya. Ginawang regalo ng Diyos ang pagpapatawad. Yun ay grasya. Ginawang regalo ng Diyos ang kaligtasan. Ang tawag doon ay grasya. Niregalo ng Diyos ang eternal life. Kaya siya tinawag na grasya. So yung mga nagsasabing, hindi niya deserve na siya'y patawarin ko. Isipin mo, hindi mo rin deserve ang ikaw ay patawarin ng Diyos. Pero pinili ng Diyos na patawarin ka. Then ganun din dapat ang gawin natin. Kahit hindi deserve ng taong yon, pipiliin pa rin natin na patawarin ang taong yon. Mari sasabihin nyo sa akin, masakit po eh. Totoo talagang masakit. Pero babalik tayo, ano bang pagpapatawad? Hindi ka in denial sa pain, hindi ka in denial sa feelings. Ang nile-let go mo ay ang grudges, ang bitterness, ang revenge. Second, do not seek revenge. Dumarating talaga tayo sa point na gusto nating gumanti. Pero ano ba ang command ng Diyos? Leviticus chapter 9 verse 18. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Himay-himayin natin ito. So una na sinabi diyan, do not revenge or bear a grudge. Dito, ipinagbabawal ng salita ng Diyos or ipinagbabawal ng Diyos na huwag tayong magkaroon ng sama ng loob at huwag tayong gumanti sa ating kapwa. Ibig sabihin nito, nile-let go na natin ang sama ng loob, nile-let go na natin ang ating anger. Yung anger, tandaan ninyo, ang usapan rito is destructive na anger. Hindi lahat ng galit ay masama. Mayroong tinatawag na holy anger. Ang ating Panginoong Sus, nung nakita niya ang temple na kung saan ang daming nagtitinda doon, ang sinabi roon, naggalit ang Panginoon. That is holy anger. Bakit nagalit ang Panginoon? Bakit siya tinawag na holy anger? Kasi nga, yun yung place na kung saan ang ginawa ng mga religious leaders, dinala na nila roon ang mga hayop para. Kasi yung mga mag-o-offer, pag malayo ang lugar, kunyari mag-o-offer sila ng isang baka, hindi na nila idadala yung baka dun sa temple, kundi ibebenta muna nila yon. So yung pera, pupunta sila sa temple, ipapalit na lang ito ng isang baka. So hindi na mabigat para sa kanila. Pero yung place kasi na yon, ginamit nila, place yun ng mga hentil, na kung saan para makapag-worship din sila sa Diyos. Anong ginawa ng mga religious leaders? Tinanggal nila yon. So nagalit ang Panginoon dahil ang heart ng Panginoon, ang temple ay hindi lamang para sa mga Israelita kundi maging sa mga hentil. Sa Old Testament tinuturo na talaga yun eh.
na sa ganun magkaroon ng access ang mga hentil sa Panginoon. Yung place para sa mga Gentiles, tinanggal nitong mga taong ito. Yun ang isa sa mga reason kung bakit nagalit ang Panginoon. That is holy anger. Ngayon, ang sinasabi rito sa Leviticus chapter 19 verse 18, ito yung destructive, ito yung sinful na anger. Ito yung isang makasalanang galit. Ito yung dahilan kung bakit marami mga tao gusto nilang gumanti talaga. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, do not seek revenge. Bakit yun ang sinabi ng Lord? Kasi ang paghihiganti natin out of impure motives, out of bitterness. Kasi hindi tayo perfect. Kaya sinabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Bakit? Dahil ang Diyos ay matuwid, siya ay holy. So yung kanyang paghihiganti ay makatarungan. Hindi katulad ng tao. Maaaring sasabihin, hindi, katarungan naman po ang nangyari. Pero ang position ng heart natin, bakit tayo naghiganti? Hindi tayo ang may position sa paghiganti, ang Diyos ang may position niyan. Siya lang ang gagawa niyan. Kaya sinabi ng salita ng Diyos, do not seek revenge or bear a grudge. Pangalawa na sinabi diyan ay walang iba kundi yung salitang love your neighbor. Napansin nyo? Kaysa yung sumama ang loob mo, sinabi roon, ang command, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay, gawin na lang nating word for word. Yung translation, ibigin mo ang iyong kapitbahay. Kaya nyo bang ibigin ang inyong kapitbahay? Sabi ng Bible, love your neighbor. Tinatanggal mo na yung yung sama ng loob. So, tinatrato mo ngayon ang iyong kapwa with kindness, with compassion, and respect. At hindi lang yon. Nung sinabi ng Panginoon, love your neighbor, anong kasunod? As yourself. Mahal nyo ba sarili ninyo? Kung mahal ninyo ang sarili ninyo, sinabi ng Panginoon, then ganun din ang pagmamahal na ipakita ninyo, iparanas ninyo sa inyong kapwa. Ang hirap, no? Sabihin mo sa katabi mo, ang hirap. Paring ilan sa inyo, habang sinasabi ko to, ay, hindi pwede, lalo na si... Kaya huwag kayong mag-absent para maintindihan nyo yung kabuuan. Dahil next week ay reconciliation. Yung iba naman kasi, mali yung understanding nila about forgiveness. Ang akala nila, nagpatawad ako, ibig sabihin, magtitiwala na ako sa kanya. Ay, hindi. Lalo na yung mga nanloko sa inyo, ba't kayo magtitiwala? Kung ako niloko ninyo, patatawarin ko kayo, pero hindi ako magtitiwala sa inyo. Kasi ang pagtitiwala, binibuild yan. Kasi maraming mga tao humihingi ng awa. Patawarin mo na ako, magtiwala ka sa akin. Ay, hindi, patatawarin kita, pero magtiwala. No way. Protection ko sa sarili ko yun eh. Kung ginawa mo yung pagpapatawad, binigay mo kagad pagtitiwala, pagtapos nasaktan ka na naman. Kasi mali ang pagkakaintindi mo sa pagtitiwala. Pagkatapos, ginawang ka na naman ng hindi maganda, pinatawad mo na naman at binigay mo kagad tiwala mo at sasabihin mo, pagod na ako magmahal. Magpatawad kayo pero huwag kayo basta-basta magtitiwala, okay? Amen po ba? Siguro naman medyo buti naman. So pag naiintindihan kasi natin yung definition talaga ng mga ito sa Bible, then hindi tayo mamali-mali. Ulitin ko ha. Ibigay ninyo ang pagpapatawad pero huwag kayo magtitiwala. Ipakita muna nilang katiwa-tiwala sila. Lalo na yung mga humudas sa inyo. Amen. Huwag niyo bibigay at tiwala sa mga taong ito. Tandaan ninyo, kailangan nyong i-guard ang inyong sarili. Makasaktan na naman nila kayo. Makagawa na naman nila kayo ng hindi maganda. Yes, tuloy-tuloy tayo magpatawad. Unlimited ang pagpapatawad natin. Pero pagtitiwala, ipakita muna nila kung katiwa-tiwala sila. At ang matindi dyan, yung sinabi rito sa Leviticus, ang sabi rito, I am the Lord. Bakit nilagay pa yun, I am the Lord? In-emphasize dyan na ito mismo galing sa Lord at ang may command niyan, hindi si Moses.
Ang may command yan, walang iba kundi ang Diyos. Andun ang authority na sinasabi ng Panginoon ay ganito, pinatawad ko kayo, magpatawad rin kayo. Napakalaki ng nagawang kasalanan ng mga taong yun sa inyo, then sinasabi ng Lord, mas malaki ang ginawa niyong kasalanan sa akin. Ay pinapaalala sa atin ng Panginoon, hindi natin deserve ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi rin talaga tayo makakalapit sa Diyos kasi makasalanan tayo. Pero dahil kay Jesus Christ, ang nagbayad ng lahat, ang ating Panginoong Hesus, kaya tayo ngayon nakakalapit sa ating Panginoong Hesus. Ang tawag doon ay grace. Kaya nung sinabi ng Panginoon, I am the Lord, sinabi ng Lord, binigyan kita ng maraming chances. Dan ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Patawarin mo sila. Patawarin mo sila. 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Love keeps no record of wrongs. Sa chapter 13, kung papansinin ninyo, ang immediate context niyan, titignan natin sa chapter 12 hanggang chapter 14. Sa chapter 12, ang subject is gifts of the Holy Spirit. Then, chapter 13, ang subject is ang love. Then, chapter 14, bumalik siya ulit sa gifts ng Holy Spirit. Parang tinapay lang yan sa gitna ang palaman. Nakuha ninyo? Anong halaga ng gifts ng Holy Spirit kung walang love? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, kahit makapagsalita ako ng iba't ibang wika at wika ng anghel, kahit na mayroon akong buong pananampalataya at sabihin ko sa bundok na ito, tumalon ka at siya'y tatalon. Sabi ng salita ng Diyos, ngunit kung wala akong pag-ibig, para lamang akong batingaw or pompyang na umaalingaw-ngaw. Minsan kasi ang mga Kristiyano nakafocus sa gift ng isang tao, ang tinitingnan ng Diyos ang fruit, ang bunga. Nasa atin pa ang bunga na ito. Obvious ba ang bunga na ito? Ang love, obvious ba sa atin ng mga Kristiyano? Ngayon, isa sa mga katangian ng love, ang sabi rito, keeps no record of wrongs. Baka tayo, nililista natin yung mga kasalanan ng mga nagawa sa atin. Pinatawad ko siya, pero nakalista yan. Kaya minsan, meron nag-aaway na mag-asawa. Naalala mo ba, ginawa mo noong 19 ganito, 19 kopong-kopong pa. At sasabihin niya yung sinabi ng kanyang asawa sa kanya with feelings. Isipin mo, no? Pinatawad mo na, pero every time na nagtatalo kayo, papaalala mo sa kanya yung kanyang ginawa. Ang sabi ng Bible, love keeps no record of wrongs. Tapos na yun. Kaya nga yung ating theme ay ano? Healing the past, embracing the future. Kaya mga kapatid ko, kung sino man yung mga taong nanakit sa inyo, maaring yan ay kapamilya ninyo, maaring yan ay kapitbahay ninyo, or kaibigan ninyo, or ka-churchmate, or ka-workmate, piliin pa rin magpatawad. Dahil pag ikaw nagpatawad, lumalabas ka sa kulungan.